Good morning, ladies and gentlemen. The regular session of the Honorable Body is about to commence. Everybody, please rise. As the elected City Vice Mayor and the presiding officer, this 38th regular session is now called to order. Roll call, please. The members of the Sangguniang Panglungsod, Honorable Michael Gerard T. Morada, Honorable Galileo P. Angeles, Honorable Jennifer Spy T. Toledo, Honorable Oscar M. Gozos II, Honorable Rio Fernicol H. Ronquillo, Honorable Venice D. Manalo, Honorable Miguel P. Lina III, Honorable Merlo P. Silva, Honorable Avior R. Rocafort, Honorable Ralph Peter S. Umali, Honorable Aris D. Macala, Honorable Percival V. Lojo, Honorable Emmanuel T. Recto, Honorable John Paulo N. Macala, and the presiding officer, Honorable City Vice Mayor Camille Angeline M. Lopez. Do we have a quorum? We have a quorum. May I request the Honorable Galileo P. Angeles for the leading of the invocation and the singing of the national anthem. Atin pong ilagay ang ating sarili sa presensya ng Panginoon, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat din po, kami po ay nakarating ng maayos dito sa aming sanggunian. Patawarin po sana kami sa aming mga nagawang kasalanan at patnubayan po sana kami sa araw na ito na sana po ay magawa namin ang aming mga tungkulin ng ayon sa iyong kasiyahan. Ino po sana ang bahala sa amin at maraming salamat po sa lahat ng mga biyayang pinagkakalob sa amin sa araw-araw. In Jesus' name we pray. Amen. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Atin pong ilagay ang ating kanang kamay sa kalawang bahagi na ating dibdib at awitin natin ang pambansang awit. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Good morning, everyone. To our visitors and to the Secretariat, good morning. So we now proceed with the privilege hour. Privilege, Honorable Attorney Gali Angeles, you are recognized. Thank you, Madam Chair. Dalawa po yung privilege speech ko. Ay, isa lang pala. Sa PWD. May I please ask if we can play the video presentation that I have for this morning. Ano? Hindi kayo nakinig dyan. Oh. Bilang isang
isang taong may pakialam sa kapakanan ng senior citizens at person with disabilities, inalam ni Konsehal Attorney Gale Angeles ang mga hinaing at opinyon ng mga senior citizen at mga person with disabilities na naghahanap buhay pa rin sa kabila ng kanilang edad at kalagayan. Dito ay nakausap natin si Nanay Elena na 28 taon nang nagtatrabaho sa isang gasolinahan sa Lipa. Ilang taon na po kayong nagtatrabaho dito sa Caltex? Bale, 28 years na po. Ilang taon na po kayo? 68 po. 68. Bilang isang senior citizen po, meron pong panukala si attorney na ang mga katulad po ninyong senior ay magkaroon ng mas marami pang trabaho. Ano po masasabi niyo? Ay, mas maganda po yun. Ang maraming magawa. Kasi po, kailangan ko din naman po, at ako'y may asawang may sakit. Kailangan ko po ay magpusigido, magtrabaho. Para doon po ako makatulong pa rin ako sa mga anak ko. Ang masasabi ko po, doon sa taong mga katulad ko, kung kaya nilang magtrabaho, open naman po kayo magtrabaho. Kung meron kayo mapapag-applyan, mag-apply po kayo hanggat kaya nyo. Samantala, sagot naman ng Office of the Senior Citizen Affairs na si Sir Fel Jovellanos. Nakipag-ugnayan na ang kanilang opisina sa mga malls na kung saan nagkaroon ng oportunidad ang mga senior citizen na makapanood ng libreng sine. Sa kasalukuyan ay may 10 senior citizens ang nagtatrabaho sa isang mall at planong madagdagan pa ito. Nais rin ng opisina ng OSCA na magkaroon ng trabaho ang mga senior citizens at PWD na may kakayahan pang makapaghanap buhay. Parte ng senior citizen, 2 months ago, nagkaroon ako ng meeting kasama si Konsehal sa management ng SM at saka ng provincial. Ang aming sadya doon ay para mabigyan na ng pagkakataon makapanood ang sine ang mga senior kasi aking agenda na hinuli ako na meeting sa kanila na baka meron namang may bibigyan na trabaho sa mga senior. Mayroon po bang mga programa ang OSCA para sa employment ng senior citizens? Programa? Opo. Although nasa Republic Act 1994 yan, so far hanggang sa SM pa lang kami at saka Robinson ang na-approach namin. Sa ibang agencies, wala pa kami napupuntahan. Samantala sa panayam naman sa PWD officer na si Mr. Harold Lipa, mas magandaan niya na mabigyan din ng trabaho ang mga PWD na may kakayahan pang maghanap buhay sa kabila ng kanilang kapansanan. Bilang isang PWD employee na humigit kumulang 9 na taon nang nagtatrabaho bilang Administrative Aide 2 na si Ms. Maricar Fernandez, ayon sa kanya malaking bagay kung dadami pa ang mga PWD na makapagtrabaho lalo na kung may kakayahan pa ang mga ito na makapaghanap buhay. Malaking bagay po yung purpose sa mga PWD. Talaga po naghahanap po sila ng mga oportunidad na makakatulong po sa kanila sa pamumuhay po nila sa araw-araw. Kasi yan ang tinatawag natin, empowerment ng mga PWD or senior. Like sa senior kasi, ang base kasi nila is age. Ito naman sa ating mga PWD, although mayroon tinatawag na physically challenged, pero mas kaya nila mas pag natanggap ninyo yung trabaho, like katulad ko, tulungan ang sektor, pampataas din ang moral nila na sila ay nakakasabay sa pamayanan bilang sila ay isang empleyado kung tawagin. Sa kasalukuyan ay may 50 person with disabilities ang nagtatrabaho sa lokal na pamahalaan ng Lipa. Thank you very much. To be an inclusive society for all is to bring equal rights to every sector. Kung ano po ang natatamasa ng isang sektor, ay karapat-dapat lamang na matamasa din po ng mga vulnerable sector ng ating syudad. Kung kaya't inilalahad ko po dito sa ating August body, ang panukalang magbigay ng karagdagang trabaho at insentibo para sa mga kasamahang nating PWD o persons with disability at senior citizens na napapanahong at tumatalima sa pangako nating isang inclusive Lipa. Karapat-dapat pong bigyang halagan ang maaari nilang kontribusyon sa ating workforce at naway maipasa at mapagdiskusyon na natin ito upang mas makabuti sa ating PWD at senior citizens. Sana po ay magkaroon po ng insentibo ang ating mga business establishment
na mag-hire po ng PWD o kaya ng mga senior citizen, kung ito po ay bawas sa tax incentives nila o kung ano po pwede yung mapag-usapan natin. Maraming salamat po. I respectfully move that the matter be referred to the appropriate committee. Matter brought up is jointly referred to the Committee on PWD and Senior Citizens. Thank you, Madam Chair. Question? Comment? Honorable Spy Toledo, you are recognized. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, last 2 weeks po ay naging privilege speech na po natin. Yun pong inclusivity po dito po sa ating lungsod, specifically sa PWD bilang chairperson po, at na committee hearing na rin po natin. Binigyan po natin ng homework ang PDAW-LEPA para po makapagbigay po ng list of disabilities na kaya pa pong magkaroon ng trabaho at list of disabilities na may kaya pong gumawa ng other livelihoods para po mai-partner po natin sila sa mga training and sa mga companies, Madam Chair. As of the moment, Madam Chair, ang committee hearing po natin regarding those assignments po ay naka-recess pa po because we are waiting for the complete list of the homework na binigay ko po kay Mr. Harold Lipa. I am speaking in behalf of the PWD committee, Madam Chair, as the chairperson po. Question. Alright, noted. Konsyala Spy, tatanong ko lang po kung doon po sa committee hearing ko napag-usapan din po yung mga insentibo na pwedeng matanggap ng mga business owners or establishment na magbibigay ng trabaho sa ating mga PWDs. Madam Chair, hindi po namin napag-usapan because meron po tayong existing ordinance na I do believe po panahon po nila Konsehal Aconcon, Konsehal Avior, na meron po silang naipasa na dapat merong 1% na empleyado ang mga kumpanya na sakop ang PWD or senior citizen. I'm not that familiar lang po mismo doon sa, as of the moment, doon po sa ordinansa, kung meron din po nakalagay na incentive po doon for the company itself. Okay, maraming salamat po. I-request ko lang po na sana po sa pagpapatuloy ng hearing ninyo ay may konsidera po ang pagbibigay ng insentibo sa ating mga business owners para po maingganyo sila na mag-hire ng ating mga kababayan sa sektor na ito. Gayun din po, panawagan ko rin sa ating committee chair ng senior citizen na yung pong aking request din na mabigyan ng insentibo ang mga business establishments na nag-hire ng mga senior citizens natin. Maybe in the form of discount sa mga taxes nila or yung mga sinuweldo nila sa kanilang mga senior citizen, probably that can be pwede po siyang a certain percentage of it can be considered as a deductible or discount sa kanilang mga business permits and some other forms of incentives that would encourage business establishments to hire people belonging to this sector. And I thank you, Councilor Spy, for taking steps to see to it that the PWD's interests are being taken care of through your committee. Thank you, Madam Chair, and thank you to Attorney Gali for that suggestion po. Noted po doon sa mga suggestion po ni Attorney Gali, and we will consult the Department of Treasurer or ang atin pong Ways and Means regarding the taxes matter po, Madam Chair, because it's a kinda sensitive matter po to brought it up din sa ating committee hearing. So we need specific formula for that. Kung ilang PWD, how much discount, and so on, Madam Chair. No? But as of the moment, Madam Chair, meron naman po tayong mga business owners na nag-hire po ng mga deaf and mute because they are capable doing such services po based doon sa kanilang business na pinagtatrabahuhan po, Madam Chair. But rest assured, with the help of the Sangguniang Panglungsod, we will look into it and we will focus on it po to help the inclusivity here in the city of Lipa.
Madam Chair. Thank you po. Thank you. One last suggestion. If we can also consider, I think you have mentioned that there is already an ordinance pertaining to that. If we consider your report or your committee hearings can consider amending that ordinances so that we can incorporate your suggestions as well as this representation's suggestion. So in order for us to have one ordinance catering for the interests of the PWDs and the senior citizens. Thank you. Thank you, Madam Chair. Yes, we will include that, Madam Chair, on our second committee hearing po. And thank you for bringing it up po to our session, Madam Chair. Thank you. Thank you. Thank you. Honorable Merlo Silva, you are recognized. Kandila additional information at sa kaunting dagdag ho para sa committee hearing, Madam Chair. Alam mo nyo, siguro pinakamaganda, let us revisit the ordinances na ipinasa ng Sanggunian at yun hong Senior Citizen Act. Tingnan ho natin yan. Dahil ang purpose of Senior Citizen Act, sa akin hong tingin, hindi lamang naman ho na mabigyan ng benepisyo ang ating mga senior citizen. Kundi ho, ang ating mga senior citizen ay pahabain din ho ang buhay. Dahil alam ho natin lahat, katulad doon na isang ordinaryong empleyado o isang ordinaryong manggagawa na kapag isang senior citizen, ito ho ay nawalay sa kanya yun hong kanyang trabaho at ito'y tumigil sa bahay, eh ito'y nagdadala ho lang ng stress, depression at panghihina. Kaya ho, ang purpose ng Senior Citizen Act ay itong senior citizen, yung kanyang runong, yung kanyang galing, yung kanyang talento na nagamit, ay baka ito ay magamit pa rin ho uli. Kaya ho, sinasuggest ho no, na ang mga senior citizen ay yung may kakayahan pa ay pwede hong magtrabaho. Siguro bakit hindi ho natin muna simulan siguro sa barangay level. Tingnan ho natin, sa barangay, ito mismo barangay, madaming pangangailangan ng barangay, siguro mabigyan ng ilang porsyento na yung may kakayahan sa kanilang barangay na senior citizen, i-hire nila bilang mga ordinaryong kawani ng barangay or kahit hindi ho swelduhan, mga honorarium lamang, yun ay malaking kasayahan na sa isang senior citizen. At katulad din kung atin nung palalawakin, siguro, madami yung senior citizen ng lungsod na Lipa na magagaling. Pwede nating i-hire na as mga consultant na para lang ho, ang kanilang mga ordinaryong pamumuhay na ginagampanan noon ay tuloy-tuloy. Dahil sabi nga ho natin, ang kawalan ho ng ginagawa ay nakakapanghina. Kaya siguro, tingnan ho natin yung ordinansa at yung mga yung Senior Citizen Act. Dahil ang Senior Citizen Act ho, ang dami ng amendment, ang dami ng ginawa, hindi na humaintindihan din ng ibang namumuno na senior citizen kung paano ang implementasyon yan. Katulad na rin dito sa atin sa City of Lipa, kaya hiyaman uulitin ko ho. Tayo ho ay may inaprubahan na birthday gift ng senior citizen. Ay hanggang ngayon ho, kaya hiyaman ho, ay hanggang ngayon hindi pa ho na-implementa. Siguro pag-aralan ho natin, yun lang ho tanging ordinansa na nakita ko na wala ho ang ibang bayan. Dito lang natin sa lungsod ng Lipa, meron ho niyan. Kaya siguro, tingnan din ho natin at tayo magtulong-tulong na ito ho'y magkaroon ng implementasyon. At ito'y kailangan din ho ng ating mga kababayan. Alam mo nyo, kung bakit ko naisip ho natin na magkaroon ng senior citizen birthday gift. One time ho, ako'y napapunta sa ibang barangay, isa hong matanda, birthday, lampas daanan ho nung kanyang kamag-anak, anak, manugang, apo, dalo sa kawalan ho. Ngayon, kung matutupad ho yung magkaroon ho ng birthday gift, palagay ko, isang malaking kasiyahan ho yan sa atin ho mga senior citizen. At padalwa ho, alam ho natin lahat na ang pag-asa at pag-iintay, yan ho nakakapagpatagal ng buhay. O ang isang senior citizen ay may inaasahan sa kanyang kaarawan, palagay ko ho, sisigla ho ang kanyang buhay habang iniintay yung araw na yan. Dagdag lang information lang ho, Madam Chair. Okay, that is noted. Itutuloy ko na rin na. Isang privileged speech, Madam Chair. Comment? Okay po. Honorable Aviora Cafort, you are recognized. Ay, ikaw muna. Hindi po. Sayang
sayang po kung hindi lalaban si Attorney Gali. Ikaw talaga. Madam Chair, doon lang po sa privilege speech kanina, I fully support yun pong sa PWD. Kaya lang, pagdating po doon sa pagbibigay ng trabaho sa atin pong mga senior, gustuhin man po natin ay pag-aaralan po natin kung may lalabagin tayong batas kasi alam naman po natin na may retirable age ang atin pong mga empleyado na nagtatrabaho sa private and public companies, Madam Chair. So, yun po yung magiging hadlang doon po sa pagbibigay natin ng trabaho sa mga senior unless na hindi po natin sila bibigyan ng mga benefits katulad po ng SSS o GSIS, Madam Chair. Pero dito po sa City Hall, kahit po ikaw ay job order, pag ikaw po ay retirable age na, hindi na rin pwede. Pinagre-retire na rin. Yun po ang practice dito sa atin sa City Hall. Kaya po marami tayong mga empleyado, casual job order, pagdating ng retirable age, ay sila po pinag-re-resign na rin, Madam Chair. Iba po doon sa mga BHW at BNS natin at saka po mga barangay tanod na sila naman po ay volunteer in nature. Kahit sila tumatanggap ng pera, ito naman po ay in the form of honorarium. So, sa atin pong chair ng PWD at ng senior na mag-aaral dito sa panukalang ito, kung makakapag-isip po sila ng programa o batas na maaari nating bigyan ng trabaho ang mga senior, susuportahan po natin. Kaya lang siguro, walang benefits, Madam Chair. Katulad po ng mga tinatanggap ng mga regular na empleyado. Kaya lang, pwede ka po yun under the labor code na magtrabaho ka sa private company na walang benefits. So, yun lang po. Para po sa additional information ng chair ng Committee on PWD. Thank you. Privilege speech. Yes, Honorable Merlo, you are recognized. Alam mo nyo, kahapon napadaan ho ako dito sa may dati Luma City Hall, dito sa may Cultural Center. Ang dami ho mga motor, mga sasakyan na naka-imbak ho diyan. At nakausap ko ho ang isa ho sa ating membro ho ng SIPOS, ay ang problema ho nila ay yung mga nahuli ho nila ay hindi ho nila malaman kung ano hong gagawin. Yung iba ho natutubos, okay lang ho. Pero marami ho yung hindi ho natutubos. Ang problema ho nila, paano ho nila at ano ho ang gagawin nila doon sa hindi ho mga natutubos. Ay ang problema ho natin, wala ho tayo impounding area na mas malawak, ay paano ho kung dumating daw ho ang panahon na talagang hindi na ho nila malaman kung saan ho nila dadalhin. Ang akin hong naulit sa kanila ay kung ano ho yung mga ordinansang hawak nila tungkol po sa kanilang pag-i-impound ng mga sasakyan. Ay wala daw ho, kaya ho siguro, Madam Chair, ay tayo ho'y makapagbalangkas dito ng isang ordinansa kung saan ho ay binibigyan natin ng authority or power ang isang opisina, SIPOS Bagao o ang GSO na yun hong mga na-impound nila ng mga motorsiklo, tricycle, ay magkaroon sila ng yun time frame or time kung ano man kung hanggang saan na pwede nilang i-auction ho itong mga sasakyang ito. Dahil, Madam Chair, napakadami na ho. Tayo nagiging imbakan lamang ho. Kaya, Madam Chair, siguro, tingnan ho natin kung paano ho natin magagawa ng isang ordinansa yun na mabigyan natin ng authority ang SIPOS o ang JSO para ho ma-i-auction ho yung mga sasakyan ho na naka-impound ho dito sa atin, Madam Chair, na nahuli ho ng mga SIPOS. Dahil, ang nakakatakot to wala na pangit na ho ng cultural at saka nitong atin ng eskwelahan. Dahil gawa nga ho ng mga sasakyang naririyan. Siguro mai-refer ito sa tamang committee ba? Okay po. Matter brought up is referred to the Committee on Traffic. Madam Chair. Yes po. Clarification lang po sa privilege speech ni Consel Merlo. Number 1, sino ho kayang kausap nyo sa SIPOS na nagsabi na wala pong ordinansa tungkol po doon sa impounding ng mga sasakyan? Kasi kung wala pong ordinansa ang SIPOS regarding impounding,
yung pag-i-impound po ng sasakyan ng SIPOS ay illegal. Pwede pong kasuhan ng SIPOS. Pero, Madam Chair, sa aking alam, meron po tayong ordinansa na existing doon po sa impounding ng sasakyan. Pangalawa, Madam Chair, yun pong problema ng cultural ay ina-acknowledge po natin na problema po talaga ito. Madam Chair, hindi ho ang pinoproblema yung pag-i-impound. Meron ho, kaya nga ho, nahuhuli nila, na-impound nila. Ang problema ho, ang pagdidispose. Ang pagdidispose ho niyan. Ang problema ho, ang pagdidispose, paano ho, wala hong aksyon sila, walang karapatan na hindi po. Yun. Madam Chair, hindi yung... Yun pong paglalagyan, ito po ay kasalukuyan na naming pinag-uusapan kung saan natin ililipat ito. Dahil yung ilan po nating mga opisina ay hindi pa naman po tapos. So may mga options po tayo kung saan natin siya pwedeng ilagay. Kaya lang kailangan po kasi natin ay malaking lugar, gawa po ng mga malalaking sasakyan na nandito na i-impound o resulta ng aksidente, ng vehicular accident. Pangalawang, Madam Chair, yun pong mga motor na nandun sa SIPOS, ito po ang marami. Kasalukuyan tayo po ay nagkakaroon ng inventory para po ipa-auction na po yung mga motor. Wala ho yata silang pinanghahawakan at sino hong opisina at paano ho. Dahil sabi ko nga ho doon sa aking kausap, siguro mas dapat diyan, magkano baga ang babayaran sa gobyerno ng isang nahuling motor at yung labis diyan, ibalik sa may-ari pagka na-auction natin. Siguro yun ho pinakamaganda doon. Ay pagbibili, pagbibili motor, dahil wala na, kung ayaw nilang tubusin. Dahil yung iba ho diyan, ay wala na hong kakayahan na talaga matubos. Ngayon, ay naririyan, para bagang naka-stock diyan, ay wala naman hong ginagawa, kakalawangin, hanggang sa ito hindi na ho matubos. Tayo nagiging tagapangalaga lamang. Ay ngayon, ang kinakailangan natin, ay magkaroon ho ng hanggang kailan baga dapat naka-stock diyan ng isang motor. At kung halimbawa lumampas na gano'n, may karapatan na isang opisina na ibenta itong motor, doon at ibalik ko sa gobyerno, magkano ang mga penalty, at yung sobra, kung may sobra, ay di ibigay sa may-ari. Yun ho ang ban natin. Hindi ho problema yung pag-i-impound. Dahil may batas tayo, kaya nga ho, may mga traffic ordinance, may mga ordinance. Ang problema ho, paano i-dispose yun? Paano i-auction? So, ayun po, tayo po ay nagkakaroon ng inventory para i-auction yun. Ang dahilan po kaya hindi yun... Siguro ordinance ho munang gawin natin. Kaya hindi po yun kinukuha. May ano naman po tayo, may existing po tayong... Ordinance? Hindi po ordinance. May existing po tayong regulation na nagtatakda kung paano mag-auction ang ang gobyerno ng mga properties niya, Madam Chair. Pero when it comes sa trace sa motor, wala yata tayo diyan. Pero hindi siya specific sa mga na i-impound po natin. At tumatagal ng ganitong katagal, Madam Chair. Kaya lang, yung pong mga motor na 10 taon na diyan at 20 taon na, kasi meron pong mga motor na ganong katatagal, ay pwede na po nating i-auction kasi hindi na po nag-repeat yung may-ari. Madam Chair, yun pong mga motor, kaya hindi po sila nakuha, mas mahal pa po yung babayarang penalty sa presyo ng motor. So, ang ginawa po nung iba, bumili na lang ng bagong motor. So, inabandon na talaga nila yung mga motor. Pwede na po nating i-auction yun kasi 10 to 20 years na po siya doon eh. So, yung lahat po ng 10 years at 20, maximum of 20 years, naka 5 years na po. Ay i-auction na po natin, Madam Chair. Parang kahapon, no? Kung gusto nyo, kumuha ng motor doon. Parang kahapon, no? Okay, nag-committee hearing. Tungkol din ho din sa mga motor. Na dahil ho, ang nangyayari ho, okay, may isang motor, ay nagluma na, ibebenta ko, at ako'y bibili uli ng motor. Yun ang motor na pinagbenta ko, tatakbo rin sa kalsada. Nagiging problema ho yan. Una, magiging sirain na yan. Di problema sa kalsada. Padalwa, wala na ho yung registro. Wala na ho driver. Ngayon ang ginawa ko, sabi ko doon sa akin ng mga ka-meeting, yung mga dealer ng motor, baka po pwede,
Gano'ng katagal yung lifespan ng isang motor? 15 years daw. Baka pwedeng gawin natin, gumawa tayo sa ordinansa, na after 15 years, yung mga motor na ito, ibalik natin doon sa mga dealer. Ibalik natin sa mga dealer para mabawasan ang mga motor, mabawasan ang mga sasakyan na natakbo sa kalsada, lalo na't luma. Ngayon, sabi ng mga dealer, ay kanila daw po, ikaw ka sa kanilang mga amo. Ang sabi ko sa kanila, yay dating inyo. Abay, luma na eh. Kami ang ang problema natin. Problema na ng kalsada. Yan ano. Wala naman tayong phase out. Siguro, simulan natin sa lipa ang pagpe-phase out. Siguro, isa rin yun. Pwede ho, Madam Chair. Gusto niyo ho, bago matapos ang next year, bago magsimula ang kampanyahan, i-sponsor ko yung ordinansa na yun. Pero ang author ay si Consel Merlo Silva. Next year ho, i-sponsor ako yan. Next Tuesday, may meeting hearing uli. Isa yun sa isang, nakita ko, isa yun sa posibilidad na makatulong para mawala yun ang mga lumang sasakyan sa Luzon na Lipa. Honorable Attorney Gali Angeles, you are recognized. Thank you, Madam Chair. Just an additional information. Magmumotor din ako. Yun pong issue kung paano natin ibebenta yung mga motor na na-impound. Okay. Kung ang pagbabasehan lang ho natin ay penalty, mga 500, 1,000, atin po muling bisitahin ang ordinansa ng panghuhuli sapagkat pwede po nating ilagay dyan yung warehousing fee. Yung halimbawa, ang motor ay tumagal na ng more than 3 days, yung succeeding day, pwede nating i-charge ng storage fee. Pwede natin i-charge ng 500 a day or 200 a day. Para po, pag tumatagal na siya, mag-a-accumulate na siya, makakaroon na siya ng malaking utang sa gobyerno. At para po mabayaran ito, bibigyan din sila ng notice na ito po i-auction after 15 days or 1 month, depende po doon sa ordinansa mapapagkasunduan nyo, o kaya pag-amend sa ordinansa, na mag-charge tayo ng storage fee. And after a certain period of time, like 30 days, maximum of 30 days, the government would now have a right to sell the subject vehicle in public auction to satisfy the dues, yung kanilang mga penalties and storage fees in favor of the government. At yung sinasabi po nyo na bibigyan ng sukle, ay ibibigay po sa kanila. In that way, we don't have to wait for 5 or 10 years to be able to dispose of said vehicle. So, siguro, mas maganda yung ganun po para din yung mga may motor at may mga sakyan, mag-iisip din sila. There was one occasion where I visited yung parking lot natin sa Palengke. I noticed when I was then the chairman of ng public market, meron nakaparada doon parang 4 na taon na sa parking lot and he was only paying 20 pesos a day yata or something. Sabi ko nasa na may-ari niya, nandyan lang daw po nakatira pero dyan lang po ginrahe. Imagine they are using the parking lot at the expense of the government na binabayaran na 20 pesos, nakasilong, at may gwardiya pa. So, I think it's about time to come up with a comprehensive ordinance regulating the use of motor vehicle as well as their penalties. Para po makatulong din sa traffic natin. Maraming salamat po. Thank you, Madam Chair. Thank you, gentlemen. Privilege, Honorable Junjun Gosos, you are recognized. Madam Chair, nasa akin po ang sulat ng ating pong City Mayor, Mayor Eric Africa. Hayaan niyo po akong basahin. Honorable Members, Sangguniang Panglungsod, through Honorable Camille Angeline M. Lopez, City Vice Mayor. Dear Sirs, Madams, this is to respectfully request for the passage of an ordinance appropriating the amount of 10,500,000 pesos which will be loaned to Barangay Talisay, Lipa City and which will be utilized by the latter to purchase a parcel of land with an area of 5,627 square meters covered by TCT number T129365 owned by the spouses Maximo C. Lawenco and Minerva M. Lawenco. Barangay Talisay intends to utilize the same for its housing projects.
Thank you very much for your usual support. Very truly yours, Eric B. Africa, City Mayor of Lipa. Madam Chair, please refer na lamang po sa tamang committee. Matter brought up is referred to the Committee on Appropriations. Thank you, Madam Chair. Thank you. Privilege, Honorable Venice Manalo, you are recognized. Good morning po, Madam Chair, to my fellow councilors at sa lahat po ng bisita na narito ngayon. Madam Chair, may nag-message po sa atin through Facebook Messenger na isa pong resident from Latag, Linville. And meron po silang concern. Pakita na lang po yung pictures. May mga sinend po sa aking pictures. Yan po ay sample pictures po ng ginagawa daw po doon sa kalsada nila. Ito po yung kanyang message po sa akin. Hello, Councilor Venice. Magandang umaga. Itatanong ko lang po kung saan pong ahensya namin pwedeng ilapit ang problemang ito sa kalsada. Lubhang mapanganib po sa matatanda at bata. Residente po kami ng Linville, Latag, Lipa City. Sinimulan po nilang bakbakin ang kalsada, ilang buwan na po ang nakalipas. Kaso, hindi pa din po matapos-tapos. Madami na din pong residente ang nagrereklamo dahil hindi madaanan ng kalsada, madulas at maputik at lubhang mapanganib po sa mga senior. Lalo at senior po ang aking magulang. Nag-email po ako sa pamunuan ng Linville, kaso ang tanging tugon lang po nila ay ipapasa daw po sa engineering office. Ito daw po ay sinimulan bakbakin noong June 2023. At ako lang po ang naglakas loob na lumapit sa inyo sa dami po ng nagrereklamo at napuperwisyo. So, Madam Chair, ayan po yung mga sample pictures at ngayon po nag-message po ulit siya sa akin ngayong umaga na nilalamok na daw po yung mga ginawa po nilang binutasan po nilang mga kalsada, pinagpupugaran na daw po ito ng mga lamok. At ito po, alam naman po natin, ngayon pong buwan ng Oktubre ay madalas po ang pag-ulan. Kung kaya't madulas po ang kalsada, delikado po ito sa ating mga seniors, sa mga may edad na po at syempre sa atin pong mga kabataan. And sana po ma-refer po ito sa tamang komitiba nang sa gayon po ay sa lalong madaling panahon po sana ay magawan po ito ng paraan. Maraming salamat po. Thank you. Matter brought up is referred to the Committee on Public Works. Privilege, Honorable Spy Toledo, you are recognized. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, mayroon po tayo mga bisita dito. 4 po na iba't ibang organization or association na kasapi po or bagong accredited sa atin pong city at nais ko po sanang humiling ng suspension of rules, Madam Chair, para po sa paggagawad ng Certificate of Accreditation at pagbibigay po ng resolution granting accreditation to various civil society organization in the city of Lipa, Madam Chair. Any second? Rules suspended. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, nais lamang po natin ipakilala muli sa atin pong sangguniang panglungsod ang bago pong mga accredited na mga association, kooperatiba or organization. Nais ko pong tawagin. Bago ko po tawagin, ay basahin ko po muna pala ang Certificate of Accreditation. This is to certify that having satisfactorily complied with all the requirements and criteria for accreditation pursuant to the Local Government Code and as promulgated in DILG Memorandum Circular Number 2022-083 dated June 15, 2022, an organization duly registered or certified with the Cooperative Development Authority and established in accordance with the law is hereby awarded the Certificate of Accreditation and the Resolution Number 397, in witness whereof I have
hereunto set my hand and cause the seal of City of Lipa to be affixed herein this 18th day of October 2023 at Lipa City, Batangas, Philippines, signed by all the councilors, Honorable Morada, Honorable Angeles, Honorable Toledo, Honorable Gozos, Honorable Ronquillo, Honorable Manalo, Honorable Lina III, Honorable Silva, Honorable Rocafort, Honorable Umali, Honorable Macala, Honorable Loho, Honorable Recto, and Honorable Macala, and the presiding officer of the Sanggunian, Honorable Lopez. So, Madam Chair, would like to call Lipa City Cooperative Development Council to receive the Certificate of Accreditation and Resolution number 397, and would like to request all the city officials in front for the picture taking and certificate awarding. Session resumes. Privilege. Wala na po. We now proceed with the reading of the minutes of the preceding session and approval of the same. Honorable Attorney Gali Angeles, you are recognized. Attorney. Thank you very much, Madam Chair. I respectfully move to dispense with the reading and the approval of the minutes of October 11, 2023 regular session. Any second? Seconded by Honorable Ronquillo, Gozos, Umali, Loho, Silva. Discussion? Objection? Hearing none, the motion is hereby approved. Thank you, Madam Thank you, Chair. Attorney. Proposed ordinances and resolutions for the second reading. Honorable Jujun Gozos, you are recognized. Madam Chair, I would like to request that we dispense the reading of Committee Report on Housing 2023-062 from A to E, and Committee Report on Housing 2023-063 and 064, and the same be approved for second reading. Any second? Seconded by Honorable Silva, Loho, Rocafort. Discussion? Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the second reading. Thank you, Madam Chair. Thank you. Honorable... Business for the day. Business for the day. Number 1, letter of the City Mayor requesting for the passage of a resolution granting authority to the City Mayor to enter and sign an extrajudicial settlement of estate with absolute sale for the 9,261 square meter portion of lot of the late Roman Olave at Barangay San Benito, Lipa City in the amount of 9,261,000 pesos. Refer to the Committee on Land Use. Number 2, letter of the City Mayor requesting for the passage of a resolution granting authority to the City Mayor to enter into a Memorandum of Agreement with Fabmic Construction and Equipment Company with respect to the housing project under the 4PH program of the national government. Refer to the Committee on Land Use. Number 3, letter of the City Mayor requesting for the passage of a resolution changing the name of the Lipa City District Hospital to Lipa City Hospital System 2. Refer to the Committee on Health. Number 4, reclassification request of Edwin Mande of the 150 square meter portion of property located at Barangay Sico, Lipa City. Refer to the Committee on Land Use. Number 5, reclassification request of Luis Agonia of the 130 square meter portion of property located at Barangay Mabini, Lipa City. Refer to the Committee on Land Use. Number 6, reclassification request of Dr. Romulo Romel Rosita of the 775 square meter parcel of property located at Barangay Tambo, Lipa City. Refer to the Committee on Land Use. Number 7, reclassification request of Richelin Partible of the 200 square meter parcel of property located at Barangay Bagong Pook, Lipa City. Refer to the Committee on Land Use.
Number 8, letter of the City Mayor forwarding the request of Janelle Tenorio for the issuance of special use permit for the proposed resort located at Barangay Bagong Pook, Lipa City. Refer to the Committee on Land Use. Number 9, letter of the City Mayor forwarding the request of Carmelita Borja for the issuance of special use permit for the proposed warehouse located at Barangay Banay-Banay, Lipa City. Refer to the Committee on Land Use. Number 10, supplemental budget number 1 for the budget year 2023 of the Sangguniang Kabataan of Barangay Tambo in the amount of 600,000 pesos. Refer to the Committee on Appropriations. Number 11, letter of the Punong Barangay of Sico, Honorable Jeffrey Villapando, endorsing to the August Body Barangay Ordinance 02-2023. Refer to the Committee on Barangay Affairs. Number 12, letter of the City Mayor submitting a copy of the city's annual investment plan 2024 and requesting for the passage of a resolution approving the same. Refer to the Committee on Appropriations. Number 13, proposed annual budget for fiscal year 2024 of the City of Lipa amounting to 3,121,02,523 pesos and 49 centavos. Refer to the Committee on Appropriations. Resolutions and ordinances for the third and final reading. Honorable Junjun Gosos, you are recognized. Madam Chair, I would like to request that we approve for third and final reading Committee Report on Housing 2023-062, 063, and 064. Jointly moved by Honorable Silva, seconded by Honorable Umali. Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Recess for 1 minute, Madam Chair. Oh, I'm declaring a recess. Resumes? Other matters, Madam Chair. Okay. Madam Chair, motion for urgency po with regards to item number 2 and item number 6 in the business for the day. Yung item number 2 po ay resolution granting authority to the City Mayor, Mayor Eric Africa, to enter into a memorandum of agreement between the City Government of Lipa and FABMIC Construction and Equipment Corporation with respect to the housing project under the 4PH program of the national government. And yung number 6 po ay request ng reclassification po from residential to commercial use with an area of 775 square meters owned po ni Dr. Romulo Romel Rosita. Any second? To the second the discussion, Honorable Avio Rocafort, you are recognized. Madam Chair, for clarification lang po, considering na ito po ay ina-urgent natin, yung item number 2. To read, resolution granting authority to the City Mayor to enter into a memorandum of agreement between the City Government and FABMIC Construction and Equipment Company Incorporated with respect to the housing project under the 4PH program of the national government. Could the proponent please elaborate the housing project being mentioned in this agenda, Madam Chair? Madam Chair, with regards po doon, ang information lang po na bigay po sa akin, kailangan lamang po muna magkaroon po ng memorandum of agreement between po doon sa contractor and kay Mayor para po may push through yung housing project po ng national government na itatayo po doon po sa Barangay Pinagkawitan. Madam Chair, after po nung maaprobahan nung memorandum of agreement, babalik pa po uli sa atin yung papel kasi po i-reclass pa po yung property sa Barangay Pinagkawitan. Ang information din po na ibigay sa akin ay may 22 hectares daw po yung i-reclass po doon sa property. okay. So Madam Chair, may we also know may we also know from the proponent nakalagay po ba sa MOA yung babalik pa sa atin kasi i-reclassify number 1. Number 2, Madam Chair, kasi ito pong housing project na ito ay sino po ang magpopondo. Nakalagay dito national government po. So, bakit po ang city government ang kailangan mag-enter into a contract
doon po sa national ito po ba'y project ng national government sa City of Lipa? Actually po, ito daw po ang pondo manggagaling po Ito daw. sa... Bakit po may daw, Madam Chair? Ito po ay manggagaling sa pondo ng DSUD. Based po doon ay ito po yung program ng housing projects po ng DSUD para sa low-cost housing. Diyan po sila nakakita ng property sa Barangay Pinagkawitan. Kaya po kailangan po nila mag-enter to UMOA between the city government and doon po sa gagawa ng project. So ano po, Madam Chair, ang mga conditions ng MOA? Sino po ang hindi, kasi Madam Chair, kailangan hong maliwanag. Siguro ang pinakamaganda dyan, ito naman yung siguro pabor din sa atin dahil ito ay programa magamat na national pero makikinabang ho nito mga Tagalipa. Siguro gawin na lang natin through this resolution, it is subject for ratification of the Sanggunian. Ratify natin yung contract. Subject po natin, babalik sa atin. Madam Chair, recess for 1 minute. I'm declaring a recess. Ayoko makasuhan ako yung last term na. Madam Chair, hindi ako magiging dilinawin ko lamang po yung administrador. request na po. Ito po Miss Madam Chair yung request. Dear Honorable Mayor, in relation to our previous meeting in your office as regards to the housing project under P4PH program of the present administration in Barangay Pinagkawitan for 11,554 units, we would like to request for the resolution enacted by the Sangguniang Panglungsod authorizing the Honorable Mayor to enter into a tripartite memorandum of agreement with the Department of Human Settlement and Urban Development and Home Development Mutual Fund, Pag-ibig Fund, in support of the 4PH program and enter into UMOA with the developer contractor to implement the above-mentioned project. Enclosed are the copies of the official templates for both MOAs. With our warm personal regards, we remain respectfully Billy A. Braza, President CEO of FABMIC Construction and Equipment Corporation, Inc. So with regards to that, Madam Chair, I would like to request motion for urgency for the approval of a resolution authorizing the City Mayor to enter into a memorandum of agreement. Okay, seconded by Honorable Avio Rocafort. Discussion. Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for urgency. And the same be excused from the three reading principle and approved for third and final reading, Madam Chair. Seconded by Honorable Avio Rocafort. Umali. Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. And lastly, Madam Chair, I would like to request an ordinance reclassifying the property of Dr. Romulo Romel Rosita from residential to commercial use with an area of 775 square meters located at Barangay Tambo. And the same be excused from the three reading principle and approved for third and final reading. Any second? Seconded by Honorable Loho, Silva, Umali, Rocafort. Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for third and final reading. Thank you, Madam Chair. Thank you. Honorable Avio Rocafort, you are recognized. Madam Chair, please consider as urgent this SK supplemental budget of Barangay Tambo and Barangay San Jose. Any second? Duly second the discussion. Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for urgency. Madam Chair, I move that we pass a resolution approving the SK supplemental budget of Barangay Tambo amounting to 630,000. The same be considered as approved for third and final reading and exempt of the three reading principle. Jointly moved by Honorable Recto, Loho, Manalo, Toledo, Ronquillo. Seconded by Honorable Silva, Angeles. Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Madam Chair,
I move that we pass a resolution approving the SK supplemental budget of Barangay San Jose amounting to 700,000. The same be considered as approved for third and final reading and exempt from the three reading principle. Any second? Jointly moved po ba? Second. Okay, seconded by Honorable Ronquillo, Gozos, Umali, Loho, Manalo, Toledo. Objection, hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. There is a motion for adjournment. Sure na po? Okay, session is now adjourned. Thank you so much po.